So, isa pa mga ka-e-bike, mag-upgrade tayo ng busina. Yan. Tanggalin natin yung stock na busina. Papalitan natin ng busina ganito. Ito. Yan o. Snail. Ito yung mura lang sa ano. Mura lang ito sa Shopee, mga lods. Testingin lang natin. Pakita ko na rin sa inyo. Bali ito, 12 volts na siya kasi mayroon siyang converter. Pero dahil medyo malakas yung busina natin, nagamit tayo ng isa pang converter dedicated para sa busina lang. Okay mga lods, so yun, tatanggalin ko muna yan. Tapos explain ko sa inyo yung paano yung gagawin para sa mga gusto. Ito, para sa mga 12 volts na ang busina. Para doon sa mga iba pa, yung mga stock na 48, 60 or 72, nagawa lang tayo ng ibang tutorial para doon mga lods. Okay? So, balikan ko kayo. Yan mga lods. Tanggal na yung stock na busina. 12 volts ito. Ito yung connector niya. Pero itong connector na to, dito lang natin sa top yung dito natin sa top yung supply para dun sa relay na gamitin natin para sa busina. So mapapansin nyo loads, ito 12 volts 1.5 amps lang ang stock natin busina. Ngayon kung gagamit tayo ng mas mataas na, kaya tayo gumagamit ng relay para dun sa mas mataas na amp, kasi yung 1.5 kaya pa ng switch natin yan. Usually yung switch mga 2 to 3 amps ang kaya niya. Pero hindi lagi. Yung iba, mababa lang, nasusunog. Madaling masira yung pindutan kasi nasusunog yung tuwing pipindot ka. Ang purpose ng relay is para yung switch hindi ma-overload. Kasi mababa lang naman yung konsumo ng ng relay Bali yung relay kasi switch din yun. Electromagnetic switch lang. Kaya magpo-provide ka ng power dun sa winding para magkaroon ng contact yung pinaka-switch. So, isi-switch mo yung relay para maging switch yung relay sa kung anumang load na mas mataas. Yun ang purpose ng relay mga loads. So, yun, mag-upgrade tayo. Bunot lang ito. Yan, pinalawang na rin. Hirap na bunutin. So, yun mga loads, balikan ko kayo. Kaya mga loads, nag-set up na rito ng battery para pakita ko lang sa inyo kung bakit ginagamitan ng relay. Bukod sa minsan dahil kung sa ilaw kumukurap o kaya kung sa busina magagalgal kasi pag kinukulang ng kuryente. Ngayon gumagamit ng relay kasi baka mamaya isa sa mga dahilan is baka masunog nga yung switch. Kung kunyari mababa lang yung rating ng kaya ng switch, kung 1 ampere, 2 amperes lang, malaki posibilidad na masunog agad yon. So gagamit tayo ng relay para sa load, para mas mataas ang load. For example, yung mga relay kasi mga 5 amps, 10 amps. So para lang makita nyo mga loads, ito nag-set up ako na rito ng tester para masukat natin yung kinakain na kuryente nitong itong busina. Halimbawa ito isa lang. Kita nyo? Umabot ng 4 amps. Yan mapapansin nyo kung mapababad ka ng konti, umabot ng 4 to 5 amps yung isang busina. Kung dalawa yan, kung parehong 4 amps to 8 amps na ang kukonsumuhin niya. Pag napapindot ka ng medyo napasarap ka ng pindot na tuloy-tuloy, malaking posibilidad na masunog yung switch mo na stock. Kaya gumagamit tayo ng relay mga loads. Yan kita nyo, umabot pa ng 5. Yan kita nyo. So yan ang purpose ng relay mga loads, para siyang sasalo nung high current. Kaya nga yung mga relay ang niya usually is, pinag-uusapan is yung sa current. So yun lang, dagdag kaalaman lang mga loads para malinawan sa mga gusto mag-upgrade ng Isa pa yung kaya sa atin sa e-bike may dedicated na converter para hindi ma-overload yung isang converter mo. Kasi kunyari nakailaw ka, naka-headlight ka na, may NDL ka pa, tapos nagbusina ka ng ganun, umabot ng 5 amps, may posibilidad masunog yung converter mo, damay lahat ng pati mga ilaw mo. So kaya nga karamihan nilalagyan ng fuse yung mga converter para hindi mag-overload. Pag nag-overload siya, puputok muna yung fuse bago masira yung converter.
Okay mga Lord, so yun lang. Ituloy na natin yung pagkabit ng ano. Dagdag knowledge lang ito sa mga hindi pa nakakalam. Okay? Sige, balik tayo sa pagkakabit ng busina mga Lods. So ayan mga Lods, ito yung gagamitin nating ano. Set na to, nabili ko. May kasama pa nga siyang interrupter. Di ko lang alam kung, di ko pa sure kung gagamitin ko siya o hindi. But anyway, ayan. Ito yung relay. May wiring na siya. So mas madali na itap na lang natin ang itatap. Ayan, may interrupter din siya. Ko pa sigurado kung kakabit ko ba to or pinag-isipan ko pa. Anyway, yan. So, i-set ko lang mga Lods. Ayan yung ano natin. Gamitin nating busina. Okay mga ka-e-bike, ayan na. So, yung converter na dedicated para lang sa busina. So, yung usually yung kulay ano, yellow ng converter, yan yung out 12 volts. Ngayon, yan yung pupunta sa dadaan sa fuse, papunta sa relay. Ito. Yan. Yung kulay puti nga pala, sobrang haba kasi niyan Lods no. Pinutulang ko. So, yan. Ito sa relay, yung source yan. So, ito papalitan na lang tong fuse. Tapos, yung port, yung input ng ano, ito, input ng converter, ito yung ano, 72 volts. Tapos negative, common negative. So, negative nung ano, converter, ilagay ko dyan. Tapos yung negative din ng mga busina, yan, dun din ang punta nyan. Yan, papunta yan, negative din yan. Pinagsama na. So, yan, Lods. Testingin natin. So, yan, may power na busina tayo. Yan. So, yan, kapag upgrade na kayo ng busina nyo. Ngayon, kung naka 48 pa kayo, kailangan nyo rin ng converter. Kailangan nyo, ganun pa rin ang gagawin nyo. Dedicated para sa busina lang. So, yan mga Lods. So, ayusin ko lang muna, tatapan. Tapos, balikan ko kayo. So, ayan mga ka-e-bike. Tapos na siya. Kabit ko na yung pairings. So, dito tayo sa kusina. Like, sana kahit paano may napulot kayo rito sa vlog natin. At sana patuloy nyong suportahan yung YouTube channel ko mga Lods. Pa-like and share na lang mga ka-e-bike. At salamat sa Diyos. God bless sa inyo.